Oh. Pero ibahin nyo ang pamilya Enrile. Si Congressman Jack Enrile at ang yayang nagpalaki sa kanya at sa kanyang kapatid na si Katrina, si Yaya Eliza Villaruz, 72 years old. Siya na nagpapalaki sa iyo, siya nagpapakain, siya nagpapaligo, siya nagbibihis, siya nagpapatulog. Pagising mo sa umaga, siya yung una mo nakikita. Pag matutulog ka, siya yung huli mo makikita sa bago ka matulog. Di, siyempre, kahit pa paano, yung informative years mo, doon na pupunta yung attention mo sa yaya mo. Nadapa ako sa itak. Muntik na maputol yung lego eh. Kutsilyo. Pero nga, pumasok. Ito hinimatay eh. You can see yan. You can see the scar. You see that scar there? Muntik, ito hinimatay sa... malikot ako nung bata. Itong tenga ko, natanggal ito eh. Naputol ito. Nahimatay ulit siya. Nung minsan daw lumaya si Yaya Eliza, nagprotesta pa silang magkapatid. Medyo nagrebelde kami magkapatid. Hindi na kami kumakain, hindi kami nag-aaral, hindi kami natutulog. Hanggang hindi bumalik si Yaya. After 2 days, sa awa ng Diyos, nakabalik rin siya. Magmula pa noon, o mahigit 4 na dekada na ang nakalilipas, patuloy pa rin naninilbihan si Yaya Eliza sa magtatatlo ng henerasyon ng mga Enrile. Pati yung anak niya, medyo hindi na niya nabibigyan ng pansin noon. Iba na nagpalaki. Ang pinalaki niya talaga, kami dalawang magkapatid. So, hindi lang ikaw pala ang inalagaan niya? Pati si Katrina, pati yung mga anak ko. Ngayon na mag-aasawa na rin yung panganay ko, pati na rin siguro yung magiging apo ko. Ayon naman kay Yaya Eliza, nakahanda siyang manatili sa kanila habang buhay. Wala nga akong masasabi eh. Okay sila eh. Okay sila, si Sir Katrina. Sila si Jackie, si Katrina, kaya tumagana ko sa nila. Kung salbahe sila, di umalis na. Pero hindi dito nagtatapos ang kanilang kwento. Binubuo ngayon ni Congressman Enrile ang isang panukalang batas para pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga kasambahay. Ito ang Magna Carta for Household Helpers o Batas Kasambahay. Kung hindi mo proprotektahan yung rights ng kasama mo sa bahay at hindi mo bibigyan ng dignity, hindi mo bibigyan ng karangalan, yung trabaho nila, hindi mo makukuha sa kanila yung loyalty. Hindi mo makukuha sa kanila yung malasakit. Hindi mo rin makukuha sa kanila yung servisyo na dapat i-establish mo. Bunga rin ang hindi magandang karanasan nila sa kanilang dati raw labandera na di manoy nagnakaw sa kanya, kaya naisipan ni Congressman Enrile na pag-aralan ng mabuti ang katayuan ng mga kasambahay. Sa lahat ng klase ng manggagawaan niya, ang mga kasambahay lang ang walang masandalang batas, kaya naman ang ilan sa kanila'y nakakagawa ng hindi maganda. Wala silang matatakbuhan eh. Wala silang batas, wala silang, kumbaga, wala silang nag-aalaga sa kanila. So, syempre, hindi mo maalis sa kanila na kung makakalusot, lulusot. Bukod rito, iniaalay din niya ang panukalang ito para sa mga tulad ni Yaya Eliza na inilaan ang buhay para sa mga tulad niya. Pagtanaw ito hindi lang sa utang na loob, kundi sa utang na buhay. Kung sana lahat ng kasama namin sa bahay, kasing bait nito at kasing understanding, walang problema eh. Higit pa doon sa ilalagay natin sa batas ang nakukuha niya sa amin. Dahil nga, proven naman na kahit pa paano, nakita naman, lumaki ako, tumanda ako, yung mga anak ko lumaki, tumanda. Hopefully, yung mga apo ko, siya na rin mag-aalaga. Hindi ka pa naman mawawala, ano, Yay? May kasabihan sa Ingles, he or she who rocks the cradle rules the world. Ang mga nagpapalaki ng bata ang siyang nagpapagalaw ng mundo. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga yaya sa ating lipunan. Katulong sila sa paghubog ng ating katauhan at kinabukasan. Ako po si Jessica Soho at ito ang Eyewitness. Marami pong salamat sa inyong panunood.